Hinamak na manugang. Kabanata 571. Umiling si Alex Dixon. Noong una, ayaw niyang pumunta sa Lewis family, pero ngayon ay lalo siyang nakaramdam ng awkward. Naglakad siya pababa ng pier at nakita kung saan may bus. Bumili din siya ng ilang imported na prutas at inutusan ang mga tauhan na magdala ng pinakamamahal. Sa sandaling iyon, bumuhos ang ulan, at ang mga naglalakad sa gilid ng kalsada ay humawak sa kanilang mga ulo at tumakbo. Tumayo si Alex Dixon sa ulan. Bagamat hindi basa ang ulan, medyo hindi siya komportable sa kanyang puso. Inayos ng kanyang asawa na manatili siya sa bahay ng kanyang tiyahin. Ngunit ngayon, nagpasya si Alex Dixon na pumunta sa bahay ni Lewis Dauphin at batiin siya bago umalis. Ayaw siyang tanggapin ng ibang tao, kaya bakit siya hihingi ng gulo? Sa sandaling ito, isang itim na Lamborghini ang nagmaneho mula sa malayo at huminto sa kanyang harapan. Binuksan ng driver ang pinto ng kotse at tumakbo pababa. Habang tumatakbo siya ay nagbukas siya ng payong at nakahawak sa kanyang ulo. Hindi man lang binuksan ni Ang Shancheng ang payong at tumalon siya palabas ng sasakyan. Sabi niya sa takot at kaba, "Master Dixon, pumunta ako sa pantalan para sunduin ka. Na-late ako ng ilang minuto. Hindi ka ba, tama?" Napaisip si Alex Dixon. Napaisip siya. Bahagya siyang tumango at sinabing, "Wala. Mabuti naman." Nakahinga ng maluwag si Ang Shancheng. Nakaramdam siya ng sobrang inggit nang makita niya si Alex Dixon na nakatayo sa ulan, tuyo at refresh ang pakiramdam. Kung matutunan niya ang kaunting kakayahan ni Master Dixon, magagawa niyang ngumiti kahit sa kanyang panaginip. Dahil alam niyang pupunta si Alex Dixon sa Lijing Villa, gusto siyang imaneho ni Ang Shancheng, ngunit tumanggi si Alex Dixon. Bumisita lang siya sa kanyang titahiyan. Ayaw niyang malaman ni Lewis Dauphin ang kanyang ginagawa sa Yangmeng City. Hindi siya qualified. Tumawag si Ang Shancheng sa kumpanya ng bus at nag-utos ng bus na umikot sa pantalan para dalhin si Alex Dixon sa villa ni Lijing. Ang komunidad ni Lijing ay matatagpuan sa timog ng lungsod. Aabuti ng 1 oras at kalahati upang makarating doon sa pamamagitan ng bus mula sa pier. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Alex Dixon, "Mayroon ka bang anumang kagamitan sa pagtuturo na magagamit sa wika ng Mian Realm? Bigyan mo ako ng isang set." Natigilan si Ang Shancheng at walang malay na sinabi, "Master Dixon, gusto mo bang matutunan ang ating lokal na wika? Medyo komplikado ang ating lokal na wika, at kailangan ng maraming pagsisikap para matutunan ito. Padadalhan kita ng interpreter." Hindi na kailangan. Umiling si Alex Dixon. Lalo siyang nahirapang dalhin ang tagapagsalin. At saka, sasanayin niya ang mga bodyguard. Hindi lang siya makapagsalita at makapagsalita. Hindi niya maintindihan ang mga kinakailangan ng mga bodyguard, kaya paano niya sila sanayin? Nang makitang iginiit ni Alex Dixon, maaari lamang tawagan ni Ang Shancheng si Secretary Jean. Nagdala rin siya ng isang set ng lokal na materyales sa pagtuturo ng wika at isang tablet computer na may software sa pag-aaral ng lokal na wika upang maging maginhawa para sa kanya na gamitin. Sumakay si Alex Dixon sa bus at nagsuot ng headphone sa tablet. Pagkatapos, binuksan niya ang textbook at sinimulan niyang basahin ang bawat pahina. Inutusan ni Ang Shancheng si Secretary Jean na maupo sa likuran niya at sundan bilang interpreter upang malutas ang kanyang mga pangangailangan. Nakita ni Secretary Jean na nakatutok si Alex Dixon sa pagbabasa kaya palihim siyang napatingin at natigilan. Nagbabasa ba siya ng libro? Nakita niya si Alex Dixon na naka-earphone at mabilis na nagbabasa ng 10 linya. Mabilis siyang nag-browse sa mga pahina at huminto ang kanyang tingin sa bawat pahina ng maksimum na 10 segundo. Pagkatapos, mabilis niyang binuksan ang susunod na pahina. Sa halip na sabihing nagbabasa, mas tumpak na sabihin na siya ay nagpa-flip ng mga libro. Napatulala si Secretary Jean. Kahit na ang isang henyo ay hindi maaaring matuto ng ganoon kabilis. Marahil ay nagbabasa lamang si Alex Dixon. Makalipas ang 2 minuto, natapos na ni Alex Dixon ang pag-flip sa aklat-aralin sa elementarya at nagsimulang mag-browse sa intermediate language textbook. Kasabay nito, ang voice recording sa kanyang earpiece ay patuloy na nagsasalita ng lokal na wika ng Mian Realm.
Siya ay lubos na puro at ang kanyang 5 pandama ay pinalakas ng husto. Ang espiritual na chi ay umikot sa loob ng kanyang katawan at naabot na niya ang isang estado ng ganap na hindi makasarili. Bawat recording sa kanyang earpiece ay tumatak sa kanyang isipan. Bawat pahina ng librong nabasa niya, lahat ng nilalaman nito ay kabisado rin. Sapat na ang 1 oras at kalahating paglalakbay para matapos niyang basahin ang lahat ng 5 aklat-aralin. Bagamat hindi niya maabot ang antas ng kahusayan, sapat na ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Tumingin si Secretary Jean kay Alex Dixon at biglang natuklasan na ang puting ambon ay tumataas sa kanyang ulo, na para bang nasa isang meditative state. Hindi lang siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong bagay. May nagbabasa ng libro. Para siyang walang kamatayang magsasaka. Walang lakas ng loob na magsalita si Secretary Jean. Wala siyang lakas ng loob na magtanong ng anuman, sa takot na may istorbo niya si Alex Dixon. Tuldok. Ang klima ng mga lungsod sa baybayin ay nagbabago. Makalipas ang 1 oras at kalahati, tumigil na ang malakas na ulan. Bumaba din ng bus si Alex Dixon at nag-inat ng naninigas sa katawan. Nakakatawa din siya. Noong siya ay nasa high school, hindi siya nagsusumikap tulad ng ginagawa niya noong siya ay nagbabasa. Mabilis na sinundan siya ni Secretary Jean at sinabi sa wikang Yangtze, "Master Dixon, maghihintay ako sa labas. Kung kailangan mo ng sinumang tawagan o kung kailangan mo ng anuman, tawagan mo ako anumang oras. Nandyan ako anumang oras." Tumingon si Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Sige, salamat. Bumalik ka muna sa Angshan clan at pasalamatan mo ako kay Mr. Angshan Cheng. Ibalik mo itong ilang textbooks. Natapos ko na silang basahin lahat." Pagkatapos sabihin iyon, ibinigay niya ang mga kagamitan sa pagtuturo, tumalikod, at naglakad patungo sa Lijing District sa tapat ng istasyon. Kinuha ni Secretary Jean ang mga kagamitan sa pagtuturo at ibinuka ang kanyang bibig sa gulat. Hindi may larawan sa mga salita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Ang mga salita ni Alex Dixon ay binibigkas sa wikang Mian realm. Siya ay bihasa sa wika at lubos na matatas. Wala siyang mapili kahit isang problema sa wika. Hindi kaya sa loob ng 1.5 oras, natapos na talaga niyang basahin ang lahat ng 5 makakapal na materyales sa pagtuturo. Si Secretary Jean ay parang isang clay sculpture habang blanko niyang sinulyapan ang mga kagamitan sa pagtuturo sa kanyang kamay. Ito ang mga materyales sa pagtuturo na inihanda ng unibersidad sa wikang banyaga para sa mga dayuhang estudyante. Ang sistema ng pag-aaral ay 1.5 taon, at ito ay 6 na klase sa isang araw. Si Alex Dixon ay gumugol lamang ng 1.5 oras upang tapusin ang pag-aaral ng lahat ng mga aralin na mayroon ng ibang tao sa loob ng 1 taon at kalahati. Malapit nang lumabas ang salamin ni Secretary Jean sa kanyang mukha. Napalunok pa siya ng lalamunan at takot na tumingin sa likod ni Alex Dixon habang bumubulong sa sarili. Master Dixon. Nakakamangha talaga. Naglakad si Alex Dixon sa tapat ng istasyon at nakakita ng magandang villa at hardin sa Lijing District. May mga mararangyang sasakyan na dumarating at umaalis paminsan-minsan. Pagkatapos niyang sabihin sa security na kamag-anak siya ni Director Xe, pinayagan siyang pumasok. Ayon sa address na ibinigay ng kanyang tiyahin, huminto si Alex Dixon sa harap ng 2 palapag na villa at pinindot ang doorbell. Isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakapijama ang humikab habang palabas ng bulwagan at binuksan ang pinto. "Tita," magalang na bati ni Alex Dixon sa kanya. Tumingin sa kanya ang medyo may edad na babae at tumango. "Natatakot akong mabasa ka sa daan. Magde-drive na sana ako para sunduin ka." Siya ay may dilaw na kulot na buhok at higit sa 40 taong gulang. Medyo mataba ang katawan niya. Halatang layaw siya. Nakasuot siya ng mamahaling jade na alahas sa kanyang mga kamay at leeg. "Tita, nagmamadali po akong dumating at wala akong dalang specialty. Bumili lang po ako ng prutas." Inabot ni Alex Dixon ang mga prutas. Sumulyap sa kanila ang medyo may edad na babae at ngumiti. "Pwede kang sumama. Ano pa ba ang gusto mong bilhin? Marami naman nito sa bahay. Hindi namin kinakain."
Pagkasabi noon ay hindi na niya kinuha ang mga prutas sa kamay ni Alex Dixon. Tumalikod siya at naglakad papasok ng bahay. Habang naglalakad, sabi niya, "Pasok ka dali." Binawi ni Alex Dixon ang kanyang kamay at awkward na dinala ang prutas sa loob ng bahay. Napakarangal ng sala ng villa. Ipinakita nito na si Fugi ay nasa bahay at maaari niyang sabihin na ang may-ari ay nasa negosyo ng jade sa isang sulyap. Ang mga jade painting sa dingding, ang mga ukit ng jade sa sahig sa tabi ng telebisyon, pati na rin ang iba pang palamuting jade sa tea table at ang bookshelf ay lahat ay napakamahal. Lumakad si Lewis Dauphin sa sala at umupo sa leather sofa. Habang sinusuklay niya ang kanyang buhok, sinabi niya, "Maraming taon na akong hindi nakabalik kay Jinling. Ang tatay mo, Albert Lewis, maganda ba ang lagay mo sa Jinling pinakabagong?" Inilagay ni Alex Dixon ang prutas sa coffee table at sinabing, "Okay lang ako. Mabuti naman. Kasalukuyan akong nasa ibang bansa. Bihira akong bumalik at walang contact sa maraming kamag-anak." Nagsuklay ng 2 beses si Lewis Dauphin. Bigla siyang napabuntong hininga. "Hindi ko akalain na magiging kawawa ang Lewis family ngayong taon kaya nabangkarote ang kumpanya. Dati, noong mga pista opisyal ng bagong taon, maaari ko pa ring tawagan si Liu Mingfeng. Gusto kong magtanong tungkol sa sitwasyon ng aking pamangkin at pamangkin. Ngayon, ang Lewis family ay nalugi na." Napangiti si Alex Dixon at magalang na tumango. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng magandang relasyon si Lewis Dauphin kay Liu Mingfeng. Kung alam niya lang sana ng mas maaga, hindi siya sasama. Sinadya o hindi sinasadyang tumingin sa kanya si Lewis Dauphin at ngiting hindi ngiti, "Nabalitaan ko na may kaugnayan sa iyo ang usapan ng pagkabangkarote ng Lewis family, totoo ba?" Kabanata 572. Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Magsasalita pa sana siya, pumasok sa silid ang isang matipunong binata na nakasuot ng camouflage vest. Sabi ng binata habang papasok siya, "Nay, may importante bang pupunta sa ating komunidad ngayon? Nakita ko ang ilang truck na nakaparada sa labas ng Lijing District. Maging ang kalihim ng angkan ng Angshan na si Jean ay dumating at naghihintay na sa kanya, pintuan." Katatapos lang niyang magsalita nang bigla niyang makita si Alex Dixon na nakaupo sa sala. Agad niya itong tinignan pataas at pababa. "Nay, sino ba itong taong ito? Siya ba ang kawawang manugang ng pamilya ng iyong ina na nagpumilit na manatili sa aming bahay?" Nagsalita siya ng wikang Mian Realm at hindi iniwasan si Alex Dixon na umupo sa sofa. Hindi naman niya naiintindihan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Lewis Dauphin at mabilis niyang nilingon si Alex Dixon. Nang makita ang walang ekspresyon nitong mukha, tumayo siya at pumunta sa gilid ng binata at nagsalita sa mahinang boses. "Hindi ka ba bumalik bukas? Bakit ka umuwi ngayon?" Ang binata ay mukhang nasiyahan sa kanyang sarili at nakangiting sinabi, "Nay, natakot ka hanggang sa mamatay. Nakatanggap ako ng paunawa kaninang umaga na ang mga pribadong gwardya ni General Angshan ay nagre-recruit ng mga miyembro ng bodyguard. Pumili sila ng 30 bagong miyembro mula sa mga ordinaryong gwardya. Ang pangalan ko ay kabilang sa kanila. Ano? Ikaw ang napiling sumali sa mga bodyguard." Agad na tuwang-tuwa si Lewis Dauphin. Mabilis niyang sinabi, "Anak, may magandang kinabukasan ka. Bumalik ang tatay mo para alamin ang balitang ito. Siguradong matutuwa siya. Ang tsansa na ma-promote sa bodyguards ay ilang beses na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong gwardya. Mayroon ka pa ring chance na maging confidant ng Angshan clan hindi mo man lang may apply sa nakaraan. Bakit bigla kang napili?" Kampante namang ngumiti ang binata at sinabing, "Ang swerte ko na sabihin yon. Hindi naging madali para sa angkan ng Angshan na mag-imbita ng isang makapangyarihang master para sanayin ang mga bodyguard. Kaya naman agad silang nag-recruit ng mas maraming miyembro para sa kanya, makabawi sa ika-300 na pwesto." Ito ay magandang balita. Pinagdikit ni Lewis Dauphin ang kanyang mga palad at mukhang nasa sabik. "Tatawagan ko ang papa mo mamaya at mag-set up ng bangkot sa hotel para mag-celebrate. Iimbitahan ko ang business partner ng tatay mo. Mas maganda kung imbitahan si Boss Wu. Ngayon, ipaalam sa kanila na hindi ang XC family natin, walang background.
Sumulyap ang binata kay Alex Dixon at nag-aalangan na nagtanong, pupunta rin siya. Paano natin siya tatawagan? Ang mga kaibigan sa negosyo ng tatay mo ay mga kagalang-galang na tao. Hayaan mong kumain ng kawawang ito. Hindi ba ito isang kahihiyan sa iyong ama? Malungkot na sinabi ni Lewis Dauphin sa ilang sandali. Sasabihin ko sa kanya na hindi kami pwedeng magstay sa bahay. I'll pay some money to let him stay at the hotel para hindi mapahiya yung iba pag nakita ko yon. Pinalaki ng binata si Alex Dixon at tinanong si Lewis Dauphin, Nay, sinabi mo na ibinigay niya ang kayamanan ng pamilya Liu sa matrilocal na manugang at hinayaan ang kanyang asawa na palakihin siya sa loob ng ilang taon. Bakit dumating ang ganitong uri ng basura sa Mian Realm para pumunta dito? Don't tell me gusto niyang manatili sa pamilya natin. Sa panaginip niya, ibabalik ko siya sa loob ng ilang araw. Umuso si Lewis Dauphin, nandito siya para ipakita sa mga tao ang Feng Shui. Hindi ko alam kung ano ang sinabi niya, pero hinihiling niya ang iba. Sumagot ang binata ng o. Agad na naging mapanlate ang mga mata nito. Umiti siya at sinabi kay Alex Dixon sa wikang Yansiya, ikaw si Alex Dixon, tama ba? Kailangan mong pumunta sa Yangmeng City ng ilang araw. Kapag may oras ka, dadalhin kita sa mga magagandang lugar. Akala niya ay hindi naiintindihan ni Alex Dixon ang lengguwahe ng Mian Realm, kaya iba na talaga ang ugali niya sa dati. Mahinang tumugon si Alex Dixon ng N. Walang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita ang malamig na ugali ni Alex Dixon, nalungkot ang binata at sinabing, kung gayon, magpahinga ka muna sa sala. Kailangan kong umakyat ng maaga, para hindi kita samahan. Pagkasabi nun ay umakyat na siya. Hindi rin natuwa si Lewis Dauphin sa walang pakialam na ugali ni Alex Dixon, ngunit pinilit pa rin niyang ngumiti at sinabi kay Alex Dixon, anak ko yan, si Faye. Napili siyang pumasok sa mga bodyguard ng Angshan clan. Walang limitasyon ang kanyang kinabukasan, at makaka-advance siya ng napakabilis. May bahid ng flair ang tono niya. Kung tutuusin, ang makapasok sa mga bodyguard ng Angshan clan ay katumbas ng pagpasok sa mundo ng politika. Ang mga nakipag-ugnayan sa kanila ay pawang big shots. Napakadali para sa kanila na ma-promote o maging opisyal sa pinakamataas. Katumbas ito ng pagsakay sa papunta sa tren. Orihinal na hinihintay ni Lewis Dauphin si Alex Dixon na purihin o may inggit at inggit, ngunit hindi niya inaasahan na lang ang sasabihin ni Alex Dixon. Wala pa rin siyang ekspresyon. Si Lewis Dauphin ay hindi nasisiyahan sa kanyang puso at sinabi, hiniling sa akin ng iyong ama na alagaan ka, ngunit ang itaas na palapag ay inaayos. Bago siya matapos magsalita, tumayo si Alex Dixon at tumango. Tita Feng, my father asked me to come and see you. Kung wala nang iba, aalis muna ako. Oh, right. I have another place to stay, so I won't bother you guys anymore. Pagkasabi noon ay lumabas na siya ng pinto nang hindi lumilingon. Natigilan si Lewis Dauphin at biglang naramdaman na may hindi tama. Bakit napakaunawa ng mahirap na kamag-anak na ito? Hindi kaya naiintindihan niya ang wikang Mian Realm at alam niya ang sinabi niya at ng kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, sila ang lokal na middle class. Labis na inaalagaan ni Lewis Dauphin ang kanyang mukha, lalo na ang imahe ng isang babae sa harap ng pamilya Lewis. Mabilis niyang hinabol ang mga ito at nagkunwaring sumigaw. Alex, bakit ka umalis pagkaupo mo sandali? You can stay for dinner. I will book the hotel and pick you up. Hindi na kailangan. Hindi man lang lumingon si Alex Dixon. Padebog siyang lumabas ng villa. Natapos na ang gawain ng pagbisita sa kanyang tiyahin, at hindi na siya babalik. Hindi siya pinigilan ni Lewis Dauphin. Kumunat ang noo niya at nag-isip ng ilang segundo. Pagkatapos ay galit siyang tumalikod at naglakad papasok ng bahay. Hindi alintana kung naiintindihan o hindi ni Alex Dixon, mas mayaman at mas makapangyarihan siya kaysa sa mahirap na batang ito. Maaari lamang siyang magmakaawa sa kanya na gumawa ng isang bagay. Lumabas si Alex Dixon sa Lijing District at nakita ang ilang sasakyan na nakaparada sa tabi ng kalsada. Nakatayo ng diretso si Secretary Jean sa tabi ng isang Mercedes-Benz. May 4 o 5 bodyguard sa likod niya. Nang makita niyang lumabas si Alex Dixon, dali-daling pinuntahan siya ni Secretary Jean.
Master Dixon, nakita mo ba ang iyong mga kamag-anak na lumabas ng napakabilis? Gusto mo bang magpareserba ng isang seafood feast para makausap mo ang iyong mga kamag-anak habang kumakain? Inutusan na ni Cheng Yang Master ang dalawang pinakamaganda sa 5-star hotel na huwag tumanggap ng mga bisita. Sa ngayon hinihintay lang nila ang mga tagubilin mo. Hindi na kailangan. Umiling si Alex Dixon at sinabing, maghanap ka ng hotel na matutuluyan ko at magsisimulang magsanay bukas. Siya ay orihinal na nagplano na magpareserba ng hapunan para sa kanyang tiyahin at sa kanyang pamilya sa gabi. Tinawagan din niya si Wu Jiting at ilang local jade magnate para asikasuhin ang jade business ng kanyang titahin. Gayunpaman, hindi na kailangan iyon ngayon. Nang marinig ang kanyang tono, nahulaan ni Secretary Jean kung ano ang nangyayari. Agad niyang tinuya itong tinatawag na kamag-anak. Ang Angshan clan ay ginawa ang kanilang makakaya upang maging kaalyado ni Alex Dixon, ngunit ang kanyang kamag-anak ay bulag at walang respeto kay Master Dixon. Nabalitaan niyang nasa jade business ang kamag-anak ni Master Dixon. Katamtaman lamang ang kanilang negosyo. Sa katunayan, sa isang salita lang mula kay Master Dixon, makakapagdala sila ng business deal na walang kontrata ng bilyong metro, at maaari pa nilang kunin ang jade ng Angshan clan. Anong grupo ng mga hanggal na ibon? Umisi si Secretary Jean sa kanyang puso. Tumalikod siya at magalang na niyaya si Alex Dixon na sumakay sa kotse. Nang marinig ni Ang Shancheng ang balita, agad niyang inilabas ang isang marangyang villa na halos 5 bilyong metro ng ginto at hiniling na manatili dito si Alex Dixon. Ngunit gusto ni Alex Dixon na manatili malapit sa pier dahil malapit ito sa kanilang mga minahan ng jade, kaya medyo mas siksikan ang mga na-enerhiya. Nakahanap siya ng hotel na matutuluyan. Upang maiwasang maabala ang kanyang paglilinaw, agad na inibuk ni Ang Shancheng ang lahat ng kwarto sa sahig na kanyang tinutuluyan. Noong una, gustong i-book ni Ang Shancheng ang buong hotel, ngunit ayaw ni Alex Dixon na maging high profile, kaya nag-book lang siya ng mga kwarto sa buong palapag at iniwang walang laman. Sa gabi, nag-set up si Ang Shancheng ng isang handaan at inimbitahan si Alex Dixon sa hapunan. Nais din niyang pag-usapan ang paggamit ng pagsasanay sa mga bodyguard bukas. Ang piging ay nakalaan sa pribadong silid ng Golden Scale Hotel. Ito ang pinakamagandang 5-star hotel sa buong lungsod. Si Alex Dixon lang ang inimbitahan ni Ang Shancheng kaya nagbihis siya at lumabas. 4 o 5 bodyguard lang ang dala niya, at nagsuot pa siya ng sunglass para itago ang kanyang pagkatao. Nang makarating si Alex Dixon sa Golden Scale Hotel at papunta na sana sa private room, bigla siyang nakarinig ng sigaw mula sa kanyang likuran. Alex Dixon, bakit ka nandito? Pinatawag ka ba ng mama ko dito? Kabanata 573. Tumingon si Alex Dixon at nakita niya ang anak ni Lewis Dauphin na nakatayo sa likuran niya. Kumunot ang noo niya at sinabing, bakit hindi ako makakapunta? Nakasuot ng branded suit ang binata. May 4 o 5 kasama sa tabi niya. Batay sa kanilang pananamit at ugali, sila rin ay mga anak ng mga lokal na mayayaman. Sa oras na ito, ang isa sa mga kasama ay pinalaki ni Alex Dixon at sinabi sa binata, Exifei, sino ang taong ito? Bakit mo siya sinasalita ng wikang yan siya? Siya ay kamag-anak ng iyong bansa. Nanigas ang mukha ni Exifei. Agad siyang umiling at sinabi sa lokal na wika, hindi, ang pamilya ko ang namamahala sa kumpanya ng konstruksyon. Saan nanggaling ang isang mahirap na kamag-anak? Dumating ang lalaking ito upang hanapin ang aking ama para sa kanilang negosyo. Kahapon, pinaalis ko siya. Hindi ko inaasahan na makapal ang balat niya at pumunta dito ngayon. Akala niya ay hindi naiintindihan ni Alex Dixon, kaya minaliit niya ito. Ngunit malinaw na narinig ito ni Alex Dixon, at nanunuya sa kanyang puso. Ang Exi family na ito ay hindi isang malaking pamilya. Sa Yangmang City, sila ay itinuring na middle-class tycoon. Maging ang Exi family ay kinailangan pang magmahal sa isang lokal na malaking jade merchant tulad ni Wu Jiting. Gayunpaman, napakababa ng tingin ng Exi family sa kanya. Ayaw nilang kilalanin ang kanilang mga kamag-anak. Sila ay isang tipikal na halimbawa ng isang taong ayaw sa mahirap at mahal ang mayayaman.
Nakita ni Exie Faye na hindi sumagot si Alex Dixon sa kanya, kaya napasigaw siya ng mayabang. Bingi ka ba? May itatanong ako sa'yo. Si Alex Dixon ay tamad na makipagtalo sa kanya. Akala niya ay naghihintay pa si Ang Shancheng sa pribadong silid sa itaas, kaya malamig siyang tumalikod at naglakad paakyat. Sabi ng kasama sa tabi niya, Exie Faye, ang taong ito na pumunta para hanapin ang tatay mo para magtrabaho ay napakayabang. No wonder pinaalis siya ng tatay mo kahapon. Nakita ni Exie Faye na hindi siya pinansin ni Alex Dixon at naramdaman niyang nawalan siya ng mukha sa harap ng kanyang mga kaibigan. Agad siyang sumugod para harangan siya. Alex Dixon, kapal mo talaga. Gusto mo talagang umakyat sa malaking puno ko kahit pugutan mo ang ulo mo. Hindi ka pinapunta ng mama ko para maghapunan, pero ikaw lang ang pumunta dito. Gusto mo bang gamitin ang reputasyon ng pamilya ko para makilala ang ibang mayayaman? Nakaramdam ng pagkasuklam si Alex Dixon. Itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na sinabi, una sa lahat, ayaw kong makipagkaibigan sa iyong Exie family, ngunit para sa kapakanan ng iyong ina. Nandito ako sa utos ng biyenan na bumisita. Pangalawa, ang reputasyon ng pamilya mo, patawarin mo ako, pero hindi ko pa ito narinig sa aking paningin, kung wala kang kayamanan at kapangyarihan. Ang ilang mga salita niyang ito ay parang fuse, na agad na nag-aapoy sa bar aisles ng mga pampasabog sa tiyan ni Exie Faye. Maraming Great Jade Merchant sa Jiming City. Bilang karagdagan, ang Angshan clan ay mayroon ding sariling pribadong pag-aari dito, kaya ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao dito sa Jiming City. Maraming mga big boss. Sa yaman ng pamilya Exie, maaari silang ituring na isang middle class na mayayamang negosyante. Wala man lang silang kwalipikasyon para makapasok sa matataas na uri. Gayunpaman, binigyang pansin ni Exie Faye ang salitang pagkakakilanlan. Ayaw niyang sabihin ng iba na walang pera o kapangyarihan ang Exie family, kaya agad niyang ibinaba ang mukha. Galit niyang itinuro ang daliri kay Alex Dixon at sinabing, "You have guts." Tapos tumalikod siya at naglakad papunta sa front desk. Lumakad si Exie Faye sa manager at sinabing may madilim na mukha, dumating ang lalaking iyon para humingi ng tulong sa tatay ko kahapon. Pagkatapos niyang tanggapin, hinabol niya ako dito. Paalisin mo na siya kaagad. Inimbitahan ng pamilya ko si Boss Wu, Mr. Liu, at ilang iba pang malalaking jade merchant para sa hapunan ngayon. Nang marinig ng manager ang tatlong salitang Boss Wu, agad siyang naging magalang. Kamag-anak iyon ng Angshan clan. Kahit na ang kanyang apelyido ay hindi Anshan, siya ay isang malaking shot sa lokal na lugar. Pinalaki ng manager si Alex Dixon. Nang makita niya ang mga ordinaryong damit ni Alex Dixon, lumapit siya sa kanilang security guard at walang pakundangan na nagsabi, "Sir, please leave this place now." Kung maglakas loob kang asarin muli si Young Master Exie, huwag mong sisihin ang hotel namin sa pagpapalayas sa iyo. Malamig na sabi ni Alex Dixon, kung hilingin niyang itaboy mo siya, gawin mo ang sinasabi niya. Nandito rin ako para kumain. Wala kang karapatang palayain ako. Hehe. The manager crossed his arms and looked him up and down na nanunuya, "You're here to eat. Hindi mo ba alam lahat ng bisita sa hotel namin ay kailangang magpa-reserve? At saka, hindi lahat ay pwedeng magpa-reserve. Tanging ang mga taong may status na kinikilala ng aming hotel ang maaaring pumasok." Lumapit si Exie Faye at sinabing may mapanuksong mukha, "Alex Dixon, naririnig mo ba ako? Talagang hindi karapat-dapat pumunta rito para kumain ng mga taong may katayuan mo. Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa iyo, magmadali ka at umalis. Para sa kapakanan ng aking ina, bibigyan kita ng ilang mukha." Magsasalita pa lang si Alex Dixon, may bumaba mula sa itaas ng dalawang bodyguard. Nang makita siyang pinigilan ay agad silang bumuhos ng malamig na pawis. Hindi nila inaasahan na darating ng maaga si Alex Dixon. Nasa itaas pa rin si Cheng Young Master, inaayos ang pagbaba nila at maghintay. Hindi nila inaasahan na makikita nila ang eksenang ito. Mabilis na tumakbo ang dalawang bodyguard at sinaway ang manager, "Kaibigan siya ng Young Master ko na nag-imbita sa atin na mag-dinner. Lumayas ka nga." Nagbago ang ekspresyon ni Exie Faye. Hindi niya inaasahan na darating talaga si Alex Dixon para kumain.
Hindi niya maiwasang mapatingin sa dalawang bodyguard. Nang makita ang kanilang mag-agarang damit, hindi niya maiwasang magtanong, sino ang nag-imbita kay Alex Dixon sa hapunan? Bumantong hininga ang isa sa mga bodyguard at nanghihinayang sinabi, "It's none of your business. Kung ayaw mo ng gulo, tumahimik ka." Not to mention Exifei, even his father was not qualified to ask about Ang Shancheng and young master. Matapos mapag-alitan, naging berde ang mukha ni Exifei at nagalit siya. Halata namang hindi mayaman ang dalawang ito, pero naglakas loob silang magpahangin sa harap niya. Dapat ay dahil ginagamit ni Alex Dixon ang pangalan ng Exi family para makipagkaibigan sa kanilang mayayamang tao sa Yamang City. Agad na sumangot si Exifei nang may pagmamalaki at malamig. Ang tatay ko ay si Exi Zhenhua, ang nutrition consultant ng Angshan clan. Kung gusto mong magkaroon ng problema sa Exi family, kailangan mong timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Nagbago ang ekspresyon ng dalawang bodyguard, at akmang hahakbang na sila. Kalimutan mo na ta, umiling si Alex Dixon. Kailan lang yun? Kung sisimulan nila ang isang kaso ng dugo, masisira ang kanilang kalooban. Tuturuan sana ng bodyguard si Exifei ng leksyon, ngunit sinabi ito ni Alex Dixon, kaya sumuko na lang siya. Kung hindi alam ni Ang Shancheng na gusto ni Master Dixon ang kapayapaan at katahimikan ngayon, at sadyang nagbalat kayo para pumunta at kumain, matagal na sana nilang hinayla palabas ang walang alam na si Exifei na ito. Nang marinig ng manager na imbitado si Alex Dixon, tumabi siya at ngumiti kay Alex Dixon. It was a misunderstanding. Please come in, sir. Nasa takot at kaba ang dalawang bodyguard. Sabay silang yumuko at humingi ng tawad kay Alex Dixon. Master Dixon. Mr. Dixon, I'm sorry for making you suffer in front of the door. Naghihintay na si young master sa taas. Please go upstairs. Malamig na sinulyapan ni Alex Dixon si Exifei at sinabing, wala ako sa mood kumain sa iisang bubong ng ganitong klaseng tao. Punta tayo sa ibang bahay. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng hotel. Ang manager ay nakatayo sa na may magalang na may gilid ng ngiti sa kanyang mukha at hindi siya tinigilan. Ang panauhin na nag-imbita kay Alex Dixon sa hapunan ngayon ay hindi isang mahalagang panauhin. Kung ikukumpara kay Big Boss Wo, hindi ito dapat banggitin. Nang makitang umalis kaagad si Alex Dixon, napatulala ang dalawang bodyguard. Sa sobrang takot nila ay nagsimulang magpanik ang kanilang mga puso. Nagkatinginan silang dalawa. Hindi sila nag-abalang makipagtalo kay Exifei at mabilis na tumakbo sa itaas para iulat ang sitwasyon kay Ang Shancheng. Kabanata 574. Nakahinga ng maluwag si Exifei nang makita niya si Alex Dixon na naglalakad palabas ng hotel. Itataboy niya ang kawawang kamag-anak na ito. Pagdating ng mga bisita mamaya, hindi niya ilantad ang kanyang pagkatao. Kung tutuusin, ang kanyang ina ay nagpahayag sa publiko na ang Lewis family ay kamag-anak ng isa sa 4 na malalaking pamilya sa Yan Capital. Nakipagnegosyo pa siya sa pinakamayamang lalaki sa pamilya Dixon. Ginamit din niya ang pagkakataong ito para makilala ang maraming tao. Ang awkward naman kung may makakaalam na peke iyon. Sa sandaling ito, biglang tumakbo pababa ang dalawang bodyguard na kakatakbo pa lang sa itaas. Sinabi ng isa sa mga bodyguard sa manager, dahil ayaw kumain ni Mr. Dixon dito, plano ng aking young master na umalis sa private room. Sabi ni young master, kapag ganito na lang ang pagpapabeyo mo kay Mr. Dixon, pagkatapos niyang mag-asikaso ng mga bagay-bagay, kung hindi ka magbibigay ng makatwirang paliwanag, hindi ka niya basta-basta pababayaan. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng manager. Bakas ng pangungot siya ang sumilay sa kanyang mga mata. Magalang niyang sinabi, pakisabi sa iyong young master na ang aming Golden Scale Hotel ay nasa ilalim ng pangalan ng Angshan Group. Hindi kami natatakot sa sinumang naghahanap ng gulo. Ngayon lang, hindi ko alam na si Mr. Dixon ay isang bisita, at talagang pinabayaan ko siya ng hotel, at tiyak na babayaran ko ang iyong young master. Ang isa pang bodyguard ay malamig na bumuntong hininga at sinabing, tsaka, hiniling sa iyo ng young master na palayasin ng pamilya Exi palabas ng hotel, at mula ngayon, hindi ka na pinapayagang pumasok.
Pagkatapos ay pumunta ka at hanapin mo mismo si Mr. Dixon at humingi ng tawad sa kanya. Natigilan ang manager. Wala pa siyang narinig na ganoong hindi sinasadyang paghiling. Medyo mayaman lang siya, pero mas mayabang pa siya sa Angshan clan. Napangisi din si Exi Fei nang marinig niya ito. He snorted coldly and said, "Sino nga ba ang young master mo? Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya, di ba?" Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa pintuan. Ilang mamahaling sasakyan ang huminto sa pintuan, at ilang boss na nakasot ang pumasok sa bulwagan. Nang makita niya ang mga amo na ito, nagpakita kaagad ng magalang na ekspresyon ang manager. Diretso niyang iniwan ang dalawang bodyguard at mabilis na naglakad papunta sa pinto. Yumuko siya at nakangiting sinabi, "Boss Wu, CEO Liu, Boss Wang." Agad ding natuwa si Exi Fei. Nakangiti siyang pumunta sa harapan at yumuko para salubungin sila. Ang ilang mga boss na pumasok ay pawang sikat na lokal na Big Jade merchant. Si Wu Jiting ang may pinakamaraming pera. Ang mga taong ito ay inimbitahan ng kanyang ama, si Exi Zhenhuo. Hindi naging madali para sa kanya na imbitahan sila. Kahapon, inimbitahan lang niya ang ilang heavyweight na boss na ito dahil sa kanyang honor of ascending to the bodyguards. Kung hindi man, kung sa ibang pagkakataon, hindi na sila mag-abala pa na bigyang pansin ang mga ito. Sinamahan ni Exi Zhenhuo si Wu Jiting. Pulang-pula ang kanyang mukha, at hindi niya maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Ang buong katawan ni Lewis Dauphin ay natatakpan ng mga hiyas at hiyas. Naglakad siya kasama ang kanilang mga amo at asawa sa daan. Mukha rin siyang nagliliwanag at puno ng espiritu. Ang kanilang mga anak ay pumasok sa mga pribadong bodyguard ng Angshan clan ay katumbas ng pagpasok sa pangunahing posisyon ng political circle, na nagpaparamdam sa kanila ng labis na karangalan. Ang mga maaaring makapasok sa bodyguard ay palaging pinagkakatiwala ang mga anak ni General Angshan. Napakataas ng katayuan ng kanilang pamilya, at kailangan nilang magkaroon ng 100% na tiwala bago sila makapasok. Kapag nakaipon na sila ng sapat na karanasan at nakuha ang tiwala ng angkan ng Angshan, ipagkatiwala sa kanila ang lahat ng uri ng mahahalagang posisyon sa politika. Maging ang deputy chief ng Yangmeng City ay mula sa bodyguards at personal na hinirang ni General Angshan. Binigyan ng kanyang anak ng gininto ang reputasyon ang pamilya Exi. Ang Exi family ay hindi pa nakakapagtatag ng anumang koneksyon noon, ngunit ngayon, madali na nilang naimbitahan siya. Tuwang-tuwa rin si Exi Zhenhuo, at magiliw na nagtanong. "Fei, nakaayos na ang handaan, tama ba?" Saglit na nag-alinlangan si Exi Fei at sinabi sa kanya ang lahat ng nangyari ngayon, ngunit sinadya niya itong pinalaki. Aniya, bukod sa darating para kumain, gusto rin ni Alex Dixon na makatrabaho ang kanyang ama kaya naman siya pinalayas. Ito ay katawa-tawa. Labis na nagalit si Lewis Dauphin na hindi niya pinansin ang kanyang marangal na binibini at pinagalitan siya. Sino siya sa tingin niya? Pumunta talaga siya dito para ipahiya ang Exi family. Mabilis na tanong ng ilang marangal na babae sa tabi niya. Malungkot na sinabi ni Lewis Dauphin, siya ay isang malayong kamag-anak lamang na pumunta sa aking bahay para ayusin ang kanilang negosyo. Gusto niyang mag-freeload ng pagkain at inumin. Nag-ayos na ako at hindi siya natutuwa tungkol dito. Siya, talaga ay pumunta dito para manggulo. Umiti si Wu Jiting at sinabing, maliit na bagay lang. Hindi na kailangang sirain ang mood para sa ganoong tao. Pagkatapos sabihin iyon, lumingon siya sa manager at sinabing, sino ang naglagay ng ganyan? Nandito pa rin ako, at naglakas loob kang palayasin ang pamilya Exi. Mabilis nang umiti ng paumanhin ang manager. Boss Wu, huminahon ka. Maliit na boss lang. Nandito ka na, bakit ko naman hahabulin si Chairman Exi? It's all a misunderstanding. Sigaw ni Wu Jiting. Kung maglakas loob siyang magpalabas muli, hiling sa kanya na pumunta at makita ako ng personal. Yes, yes. Agad namang sumang-ayon ang manager. Si Boss Wu ay kamag-anak ng Angshan clan, sino ang kayang masaktan siya? Nang makitang sinusuportahan ni Wu Jiting ang pamilya Exi, mas natuwa si Exi Zhenhuo. Noong nakaraan, gusto niyang makatrabaho si Boss Wu, ngunit tinatanggap siya ng mga ito.
Sa madaling salita, naramdaman nila na masyadong mababa ang status ng Exi family. Ngayong pumasok na ang kanyang anak sa bodyguards at bahagi ng trusted aid group ng Angshan clan, tumaas din ang status ng Exi family. Inanyayahan niya si Wu Jiting sa isang pagkain, ngunit pumayag ang huli sa kanyang kahilingan. Ngayon, personal na siyang lumabas para ayusin ang usapan. Nagpakita ito na may pag-asa para sa kanilang kooperasyon. Hindi maiwasan ni Exi Fei na makaramdam din ng kasiyahan. Nagmamadali niyang sinabi, Tito Wu, nakahanda na ang pagkain. Tara na. Umiti si Wu Jiting at tumango. Aniya, may importante akong gagawin saglit. Aalis ako pagkatapos uminom ng 3 baso ng alak. Mananatili kami ng mga kaibigan ko at sasamahan kayong magpatuloy. Boss Wu, 3 baso lang ang iniinom mo at gusto mo nang umalis. Nagulat si Exi Zhenhua. Oo, may panauhin mula kay Yanxia, ang young master na si Ang. Ang panganay na anak ng isang amo ang nag-host sa kanya. Pamilyar ako sa natatanging panauhin na ito mula kay Yanxia, kaya pupuntahan ko siya at sasamahan siya. Umiti si Wu Jiting at sinabing, siya ay kumakain din sa hotel na ito, kaya ako ay lumapit upang uminom ng 1 baso ng alak mula sa iyong anak. Nabigo si Exi Fei. Dumaan lang pala si Wu Jiting at hindi imbitado ng kanyang ama. Nagtatakang tanong ni Exi Zhenhua, maaari niyang personal na samahan sina Young Master Cheng at Boss Wu. Talagang may pambihirang katayuan ang natatanging panauhin na ito ni Yanxia. Biglang napawi ang ngiti ni Lewis Dauphin, bakas ng masamang premonition ang sumilay sa kanyang puso. Galing din sa Yanxia si Alex Dixon. Hindi kaya may relasyon siya sa kilalang bisitang ito. Gayunpaman, tulad ng iniisip niya, agad niyang binawi ang ideyang ito. Itong si Dixon ay mahirap at walang pera. Hindi niya alam kung paano magsalita ng lokal na wika. Kung kilala niya ang gayong kagalang-galang na panauhin, kailangan ba niyang tawagan siya ng biyenan at mapagpakumbabang hiling sa kanya na alagaan siya? Nagulat si Exi Fei. Naisip niya na kung makikilala niya ang mahalagang bisitang ito, mapapalawak din niya ang mga koneksyon ng Exi family. Kaya mabilis siyang nagtanong, Tito Wu, maaari ko bang malaman kung sino itong mahalagang panauhin? Umiti si Wu Jiting at sinabing, siya si Master Dixon, ang pangalan niya ay Alex Dixon. Boom! Parang bomba, sumabog ito sa ibabaw ng ulo ni Lewis Dauphin at Exi Fei. Agad namutla ang mukha ng mag-ina. Nakatitig silang 4 na nakadilat ang mga mata sa hindi makapaniwala. Nang marinig ito ng iilang mga amo sa tabi nila, ayaw din nilang bitawan ang magandang pagkakataong ito. Mabilis silang kumapal ng balat at nagsalita. Boss Wu, iniisip ko kung maswerte ba tayong makilala itong si Master Dixon. Dahil nasa iisang hotel ang lahat, sana maipakilala tayo ni Boss Wu sa kanya. Oo, gusto kong personal na mag-propose ng toast kay Master Dixon mamaya. I wonder if we will have the chance to do so. Kabanata 575. Ang grupo ng mga amo ay paikot-ikot sa larangan ng negosyo. Masasabi nila kaagad na ang Master Dixon na ito ay hindi isang simpleng tao. Paano magiging mortal ang isang taong makakasama nina ang Shancheng at Wu Jiting? Mabilis ding nag-echo si Exi Zhenhua, Boss Wu, dahil kami ni Master Dixon ay mula sa isang bahay, kailangan kong pahirapan si Boss Wu para ipakilala kami mamaya. Pupunta rin ako at maghahanda ng toast sa kanya. Ayaw din niyang palampasin ang pagkakataong ito. Kung makikipagkaibigan siya sa Great Master na ito, tiyak na yumaman ang Exi family. Biglang napansin ni Exi Zhenhua na hindi tama ang mga ekspresyon ng kanyang asawa at anak. Agad siyang kumunat ang noo at nagtanong, anong nangyari sa inyong dalawa? Puno ng malamig na pawis ang ulo ni Lewis Dauphin. 2 beses gumalaw ang kanyang bibig, ngunit hindi siya makagawa ng ingay. Blanko rin ang isip ni Exi Fei. Nagpanting ang kanyang tenga. Ito ay malakas at malinaw. Paano kaya ito? Paanong ang tanyag na panauhin na ito ay ang bumpkin na iyon, Alex Dixon? Siguradong hindi ito ang batang ito. Kinalma ni Exi Fei ang kanyang sarili at pinilit ang sarili na maging kalmado habang sinasabi niya, ang pangalan ni Alex Dixon ay karaniwan. Maaari bang mayroong 2 tao na may parehong pangalan at apelyido?
Uncle Wu, ang Master Dixon na sinasabi mo ay dapat na isang senior na kasama niya, walang kamatayang hangin at puting buhok. Tumawa si Wu Jiting at umiling. Bago ko makita si Master Dixon, akala ko expert na din siya. Pero nung nagkita sila, alam nilang immortal pala talaga si Master Dixon, pero wala siyang ulo na puno ng puting buhok. Bata pa siya, lalaki. Nanlamig si Exifei sa lugar, na para bang binuhusan siya ng isang balde ng malamig na tubig, at nakaramdam siya ng lamig mula ulo hanggang paa. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang kasama niya sa tabi niya, Kuya Fei, ang taong pinalayas mo kanina ay ang hinahanap mo sa iyong ama. Alex Dixon din ang pangalan niya, pwede ba? Ano? Pinalayas niyo si Master Dixon. Napangiti si Wu Jiting. Agad na nawala ang ngiti niya, at sobrang lamig ng mukha niya. Nanginginig si Exifei at nauutol, Uncle. Uncle Wu, I think. Baka nagkamali. Isang hindi pagkakaunawaan. Don't call me Uncle Wu. Hindi ko kayang umakyat sa junior na katulad mo. Malamig na haramf ni Wu Jiting, puno ng galit ang kanyang mukha, hindi ko iinom itong baso ng alak mula sa iyong Exi family. Noong una, wala akong interes dito. Ngayon ko lang nakita na nandito rin si Master Dixon, kaya pumunta ako, sa daan. Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at naglakad palabas ng hall, balak niyang habulin si Alex Dixon. Natarante si Exi Zhenhuo nang makita niya si Wu Jiting na tumalikod at umalis. Mabilis niya itong hinabol at tinawag. Boss Wu, ito ay hindi pagkakaunawaan. Si Alex Dixon ay kamag-anak ng aking asawa. Kami ay isang pamilya. Nang matapos siyang magsalita, biglang tumawag ang kasama ni Exifei na nagtataka. Ano? Kamag-anak mo si Master Dixon? Exifei, hindi mo man lang sinabi na itong si Dixon ay isang taong nakiusap sa iyong ama na gawin ng isang bagay. Matapos siyang palayasin ay walang kahihiyang pumunta siya rito. Exifei, hindi ka tapat. Malinaw na kilala mo ang isang makapangyarihang kamag-anak, ngunit talagang itinago mo ito sa amin. Natatakot ka ba na samantalahin namin ang iyong pamilya? Kuya Fei, may makapangyarihang kamag-anak ang pamilya mo. Bakit hindi mo sinabi kanina? Pinalibutan ng ilang kasama si Exifei. Ang ilan sa kanila ay pinagalitan siya dahil sa pagiging hindi sinsero, at ang ilan ay gustong damaykit sa kanya at purihin siya. Namumula ang mukha ni Exifei habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nang makita na si Wu Jiting ay naging pag-alit at lumabas, ilang jade merchant ang lumabas din ng hall. Dahil hindi alam ng Exi family kung ano ang mabuti para sa kanila at nasaktan si Wu Jiting, mas mabuting putulin na nila ang kanilang relasyon sa lalong madaling panahon. Maya-maya, naging desyerto ang mataong bulwagan. Ang mahigit 20 amo na sumugod lahat ay umalis sa isang iglap, naiwan lamang ang 4 o 5 tao na nakatayo sa parehong lugar. Ang natitirang mga amo ay hindi mayaman at makapangyarihang tao. Ang kanilang katayuan ay mas mababa pa kaysa kay Exi family. Ang dahilan kung bakit sila nanatili dito ay para makita kung may pagkakataon silang makakuha ng pabor sa mga kamag-anak ng Exi family, Master Dixon. Kung ito ay anumang oras, saan sila makakahanap ng karapatang gawin ito? Galit na galit si Exi Zhenhuo kaya naging berde ang kanyang mukha. Hindi makapagsalita, tinuro niya si Exifei at bigla siyang sinampal. Sa isang malinaw na sampal, tumulo ang dugo sa sulok ng bibig ni Exifei. Tinakpan niya ang kanyang mukha, galit ngunit walang lakas ng loob na magsalita. Nakita ni Lewis Dauphin na binugbog ang kanyang anak, at agad niyang hinampas ang kanyang sarili na may sakit sa puso. Sigaw niya kay Exi Zhenhuo. Bakit mo sinaktan ang anak mo? Di ba Alex Dixon lang yun? Siya ang manugang ng Lewis family. Kung gusto mo siyang i-treat ng pagkain, tatawagan ko ang biyenan at hilingin sa kanya na tawagan ang kanyang manugang. Galit pa rin si Exi Zhenhuo, ngunit matapos marinig ang mga salita ng kanyang asawa, nawala ang kanyang galit. Tama yan. Kahit anong sabihin ni Alex Dixon, siya pa rin ang manugang ng pamilya ng asawa niya. Bilang magkamag-anak, laging bali ang kanilang mga buto at litid. Na-offend man ng anak niya si Alex Dixon, ano? Maaari bang putulin ng mga kamag-anak ang lahat ng relasyon? Sa pag-iisip nito, muling gumaan ang pakiramdam ni Exi Zhenhuo.
Galit niyang sinabi sa kanyang asawa, tawagan si Lewis family at sabihin sa kanila na ito ay isang hindi pagkakaunawaan ngayon lang. Sabihin sa kanila na imbitahan si Alex Dixon pabalik para sa hapunan. Ngayon, ang pagdiriwang ng piging ng ating Exi family ay tapos na, espesyal na naghanda ng isang piging para salubungin si Master Dixon. Sa sandaling ito, isang figure na nakatayo sa isang sulok ng bulwagan ang biglang nanunuya. Napakabilis ng turnaround. Isang segundo ang nakalipas, naisip ko na mababa ang status ni Master Dixon at hindi karapat-dapat sa iyong Exi family, kaya tumanggi akong kilalanin siya bilang kamag-anak ko. Pero ngayon, sinusubukan ko ang lahat para mambola siya. Ang iyong Exi family ay talagang dalawang mukha bilang isang kasosyo sa negosyo, ang Exi family ay hindi mapagkakatiwalaan. Ang mga salitang ito ay tumama sa pako sa ulo, na agad na ikinagalit ni Exi Zanhuo. Nilakihan niya ang mga figure at malamig na sumigaw, "At sino ka?" Nakatayo sa tabi niya ang isang kabataang nakasuot ng kulay abong casual na damit. Nakasuot siya ng cap at salaming pang-araw, at ang kanyang mga damit ay napakakaraniwan. Nang makita siya ng dalawang bodyguard ay agad silang kinabahan at mabilis na tumakbo sa tabi ng binata ng may paggalang. Ang binatang ito ay si Ang Shancheng. Nang matapos niya ang kanyang negosyo, hahanapin na sana niya si Alex Dixon, ngunit hindi niya inaasahan na makakita siya ng ganoong kalaking palabas. Agad niyang tinuya ang Exi family. Sinampal si Exi Fei, at napuno ng galit ang kanyang tiyan. Nang makita niyang ito ang little boss na nagpapakain kay Alex Dixon, agad siyang sumigaw, "Sino ka? Do you think you are qualified to point fingers at the Exi family? Saang kumpanya ka galing?" Bahagyang sinabi ni Ang Shancheng, "Hindi mo kailangang malaman." Umisi si Exi Fei, "Huwag kang magbanggit ng hindi kilalang kumpanya. Let me tell you, my dad is the nutrition consultant of Ang Shan clan and the owner of the Jade Company. Pumunta sa Yangmeng City at magtanong-tanong. Maraming tao ang gustong makipagtulungan sa pamilyang Exi. Gusto niyang magpakitang gilas at pinalaki pa ito. Sa katunayan, ang kontratang pinirmahan ng Ang Shan clan at Exi Zanhua ay isang piraso lamang ng pinakamababang grado na minahan ng Jade. Sinubukan ni Exi Zanhua ang kanyang makakaya na mambola at magbigay ng maraming mapagbigay na regalo sa mga nasasakupan ni Ang Shanming, at hindi madali para sa kanya na makuha ito. Itinaas ni Ang Shancheng ang kanyang salaming pang-araw at ngumiti. "Maganda talaga ang negosyo ng Exi family. Tatandaan ko ito." Pagkasabi noon ay lumabas na siya ng hall nang hindi man lang tumitingin sa mga tao. Ni Ang Shancheng sa bodyguard sa likod niya habang naglalakad, "Pumunta ka at sabihin kay Aming ang tungkol sa magulo na mga kontratang pinirmahan niya sa Exi family. Kung nandito pa sila bago ako bumalik, hindi ko sila patatawarin." Oo. Pawis na pawis ang dalawang bodyguard. Nang makita nila si Exi Zanhuo na hinihimok si Lewis Dauphin na tawagan, hindi nila napigil ang mapangiti sa kanilang mga puso. "Gusto mo pa ba mag-jade business?" Marahil pagkatapos ng araw na ito, ang buong Yangmeng City's jade merchant ay hindi na mangangahas na makipagtulungan sa Exi family.